tanggapin mo, Panginoong Yesus. Aka na lang yan. Ano ang buhay po natin? Tapos po na tanggapin natin ang Panginoon. Panginoon naman naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga kabutihan mo sa aming buhay, sa iyong pong pagliligtas sa amin, at sa paggamit mo sa amin, Panginoon, bilang kasangkapan upang marami ang marating ng iyong pong banal na salita at maligtas. Naman naming Diyos, pagpalain mo po ang mga salita mo ngayong umaga, na patuloy na magpayaman sa amin pong karunungan at pagkaunawa, upang amin pong magawa ang mga bagay na may kaugnayan sa pag-unlad sa buhay, pananampalataya hanggang katapusan, at kami po ay magamit mong kamay at bibig para po sa iba, para po sa buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, pagpalain mo po ang mga salita ngayon at ito po'y maging buhay sa amin na patuloy na magbibigay sa amin ng lakas at karunungan upang amin pong mapamuhayan ng tama ang buhay po na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, ito ang aming dalangin, Ama naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan na aming Panginoong Yesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Okay po, sa Colosas, Kapitulo 2, 3 hanggang 10 po, ganito ang sabi. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangaguugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng Kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa salit-saling sabi ng tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman, at sa Kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan. Alam po nyo, malaki po ang pagkakaiba ng buhay natin bago at pagkatapos natanggapin natin ang ating Panginoon. Sabi nga po dun sa 1:13, dati ng Colosas, nasa kapangyarihan, nasa kaharian tayo ng kadiliman, nang tanggapin natin ang ating Panginoon, ay inilipat tayo sa kaharian ng liwanag. Ilagay mo nga yun na PJ dyan. Sa 1, Ephesians, Epeso ba? Sa 1:13 ng Colosas, na siyang who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. So, tayo ay iniligtas niya mula sa kapangyarihan ng kadiliman nung tayo po ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Nung hindi pa tayo tumatanggap sa Panginoon, nasa kaharian tayo ng kadiliman. Wala pong kaligtasan, hindi anak ng Diyos, at tayo po ay mapapahamak patungo sa impyerno. Subalit, nung tanggapin po natin ang salita ng Diyos, ng ating pong marinig ang mabuting balita, at tayo po ay nagpasya na tanggapin ang Panginoon sa ating buhay, tayo po ay inilipat mula sa kaharian ng kadiliman, inilipat tayo sa liwanag. So ano pong ibig sabihin?
meron po tayong lalakaran, meron po tayong babaguhin, meron tayong pasisimulan. At lagi po nating tatandaan, pag gusto mo magsimula ng isang bagay, meron kang babaguhin, meron kang iiwanan, meron kang sisimulan. Kung ikay magtatayo ng bahay, sa isang lumang bahay, meron kang igigiba para ikay makapagtayo. Sa buhay po natin, ganoon din. Para maranasan mo yung tunay na buhay ng isang Kristiyano, meron ka pong iiwanan at meron kang pasisimulan. Meron kang gagawin na bago at meron kang luma na pamumuhay na iiwanan. Hindi po pwede na magsama yung dalawa, yung luma at saka yung bago. Kaya nga, ang dividing line po niyan, yung umahati sa luma at bagong buhay, ay nung tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, doon sa pangalawang Korinto 5:21 o 5:17, yung lagi natin tinatalata, ang sino mang na kay Kristo Jesus, siya'y bagong nilalang, ang dating mga bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ayun, sabi diyan. Nawala. Sa pangalawang Korinto 5:17, nang tanggapin po natin ang Panginoon, tayo po ay naging mga bago. Kaya nga bilang bagong nilalang po tayo, nang tanggapin natin ang Panginoon, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Ayon doon sa unang Korinto, doon sa aklat ni Juan 1:12, alam niyo na yun eh. Ang sino mang sa kanya ay tumanggap, sumampalataya, pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, sa madali pong sabi, napakahalaga sa buhay natin yung tayo po ay makakapagsimula ng tama sa pagitan ng luma at ng bago. Ang nasa pagitan po noon ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya pagka tinanggap mo ang Panginoong Hesus, lumilipat ka sa panibagong kaharian, sa kaharian ng anak. At siyempre, siya ang iyong siya na ang iyong hari, siya na ang iyong tagapagligtas, at siya na po ang iyong, anong tawag dyan, manunubos. At lahat, naging kumpleto tayo sa ating katubusan nang tanggapin po natin ang ating Panginoon. Naging bago tayo at tayo ay, ayon sa Juan 1:12, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. So, yun po yung tamang pasimula talaga kung gusto po natin na tayo po ay madanasan natin yung buhay talaga na binago, may mga bagay po na tayo ay iiwan, aalisin sa ating buhay. Dati kang puno ng bisyo, siyempre aalisin mo yon at magsisimula ka ng panibago na naaayon sa ang buhay na naayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, kaya ko po sinasabi yon kasi napakarami po ngayon na madali kang mailigaw ng mga maling pangangaral sa Facebook. Ang lakas umimpluwensya po ng Facebook ngayon. Kung titingnan po ninyo, ang maraming mga bata ngayon ay babad sa sa cellphone. Kaya deteriorated yung ugali ng mga tao. Tapos makikita mo rin naman sa Facebook yung napakahilig na magmarites.
Sa Facebook mo rin madidetect yan. At pagka ang laging kwento ay buhay ng iba at kasiraan ng iba, ay makikita mo, mababaw po ang pagkatao ng ganoon. So, kaya ang mahalaga po, mga minamahal, ay basahin natin ang Bible. Tayo po ay patuloy na makagawa ng mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon, move forward. Kaya dito, ang una, ang sabi sa verse 6, doon sa ating talata, sa Colosas 2, pag tinanggap mo na si Kristo Jesus, una, ang dapat mong gawin, lalakad ka na kasama niya. You have to learn how to walk with God every day. Kaya po, napakalaga ng mga basic na ginagawa natin. Kapag ka po nasa atin ang Panginoon, saan man tayo pumunta, kasama po natin siya. And always remember the presence ng Holy Spirit sa atin. May nakakakita, wala, ay alam po, meron tayong Diyos na kasama natin sapagkat tinanggap natin ang Panginoon. Nakakakita sa inyo sa ating mga ginagawa kahit wala pong nakakakita sa atin. Amen? So, kasamang lumakad ng ating Panginoon. Kaya, start your day. Pagsimulan po ninyo ang inyong araw na nananalangin kayo, nagbabasa kayo ng Bible. Pagka po nasanay tayo sa mga bagay na lagi nating sinasabi na mga basic, alam po ninyo, hindi po tayo hihiwalay sa Panginoon sapagkat siya lagi nating nasa isip, siya ang ating kasama. At pagka po siya ang kasama natin, lumalakad tayo palagi sa kalooban ng Panginoon, dadating po tayo sa dulo, mararating natin yung ating mga pangarap sa buhay. At doon sa kalooban ng Panginoon na mangyari sa iyo, na ikaw'y pagpalain kasama ang iyong mga anak. Sa 1:8 ng Josue. 1:8 ng Josue, ang sabi doon, basahin mo, pagbulayan ang mga aklat ng kautusan at sikaping magawa mo ito. At kung magkagayon, ay bubuti ang iyong buhay at ikaw ay pagpapalain. 1:8 ng Josue. Kaya nga, araw-araw, ito po ay ating dapat gawin. At pagkatapos po, sa Kawikaan 22:6, ang sabi po doon, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang kalakhan. Kung siya'y malaki na, hindi siya hihiwalay dito. So, palagi po nating tatandaan na yung basic na mga dapat nating gawin, mag-pray, magbasa, at pagkatapos, basic po yan, yung pagsisimba sa 10:25 ng Hebreo, huwag nating pababayaan ang pagsisimba. Ito po, pag pinagsanayan natin, nagiging madali po na maintindihan natin at maranasan yung buhay na masaya bilang kasama po ang ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya nga, ang sabi po dyan, pag natanggap na natin ang ating Panginoon, pag natanggap na ang Panginoon, ano ang gagawin natin? Lumakad na kasama siya. Okay. Ang susunod po, doon po ron sa verse 7 po ng Kapitulo 3 ng Colosas na binasa natin. Tayo nagsilakad, kasama siya, nagayon sa kanya, na nag-uugat at nangatatayo sa kanya. Sabi niya, rooted and grounded.
nag-uugat daw po, nag-uugat at natatayo sa kanya. Doon po sa tamang pundasyon. So, ibig sabihin po, kung sa halaman ay pagka po ang halaman ay laging nadidiligan, lumalalim, lumalago yung kanyang ugat at tumitibay siyempre siya. Ngayon, marami pong mga kahoy, iba't iba, pero ang pagkakaiba po ng kahoy, malalaman mo kung siya ay matibay pagka dumating po yung bagyo. Pag dumating yung malalakas na hangin. Yung pong hindi malalim ang ugat, yan po ay tumutumba yan, natutumba. Bumabagsak. Pero po yung mga lumalalim ang ugat, kahit po gaano kalakas ang bagyo, magkakabali po ang kanyang mga sanga kung sobrang lakas ng hangin, pero nakatayo pa rin po siya. At pag siya po'y nakatayo pa rin, pagkalipas ng bagyo, ay mapapalitan po yung mga nangabaling sanga. Kaya ang mahalaga po, mga kapatid, kumbaga sa boksingero, para tayo'y manatiling champion, kahit tamaan ka ng isang malakas-lakas na suntok, ika'y bumagsak, huwag ka lang, anong tawag dyan, tatayo ka lang ng tatayo at lalaban ng lalaban. Pwede tayo ma-knock out, ma-knock down, sabi nga, pwede, pero hindi dapat na ma-knock out. Kasi pagka tayo na-knock out, tapos ka na. Pero pag ikaw ay na-knock down lang, pwede ka pang bumangon at maipagpatuloy mo yung pakikipaglaban. Ngayon, the point is, pag tayo po'y matatag na nakatayo sa Panginoong Jesucristo, dahilan sa ginagawa po natin ang mga basic sa buhay bilang Kristiyano, pagkatapos na tayo tumanggap sa Panginoon, mag-pray, manalangin, magsimba, makipag-fellowship sa mga kapatid natin. Alam po ninyo, titibay at titibay tayo kasi marami po tayong magagawa. Ang hindi po matibay na mga mananampalataya ay yung lamang sila'y nakikinig ng salita pero hindi nila ginagawa. Doon sa Kapitulo 7 po ng aklat ng Mateo, yung talinghaga po doon sa ano bang talinghaga yon? Yung dumating yung bagyo, bumaha, ay nanatili yung yung matibay ang pundasyon, yung nasa buhangin ay nadala. Nadala. Kasi hindi sila nakatayo sa batong patibayan. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na ang ating pong pundasyon ay nakatayo sa sa ating pong Panginoon. Amen. So, sa unang Korinto, nanap mo lang po niya. Nasa na ba yun? Sa Korinto po, sa unang Korinto 3:11 at talatang 12. Sabi riyan, "For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Sapagkat sino man daw po ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kung hindi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus." Sabi dito, datapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang na ito na ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy at tuyong dayami. Sabi dito, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay. Sapagkat sa pamagitan ng apoy, inihahayag
at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Sa verse 14 ng Kapitulo 3 ng unang Korinto, kung ang gawa ng sinuman ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw ni yaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. At ang sabi po dito, kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamagitan ng apoy. So ang sabi po dyan, walang makapagtatayo ng ibang pundasyon na pinagsasaligan maliban sa ating Panginoong Hesus. Kung gusto po natin na tayo po ay manatili na ginagamit ng Panginoon, matibay sa pagsubok, natatapos na matagumpay ang ating pananampalataya hanggang katapusan, umuunlad ang ating buhay Kristiyano, ang ating pong pundasyon ay dapat matayo. Hindi sa ano pa mang bagay na nasisira, katulad po nung nabanggit doon, maliban po sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan po natin, walang iba na masusumpungan tayo kung hindi sa Panginoon. 14:6 ng Juan, di ba? Ang sabi doon, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Sa 3:15 ng Juan, ilista nyo na lang, 3:15 ng Juan, ang sumasampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. At hindi na mapupunta, at ang hindi, sabi doon sa bandang huli ng Kapitulo 3 ng Juan, ang hindi sumasampalataya, parurusahan. So, ngayon, ang atin pong matibay na paninindigan, kasi nga marami po ngayon na nang-aakit sa mga Facebook, sa radyo, television, o sumama kayo sa amin at ito ang totoong iglesyang nasa Biblia. Yang iba ay ano na yan ay mga mali. Simple lang po yun, kagaya tinuturo ko po sa kalalakihan, itanong mo lang sa kanila, halimbawa, nang ikahit sa iyo ay dating daan, tanong mo sa kanya, kayo lang ba ang tama? Ay, siyempre, tasagot yung tama. Binabatikos kasi niya lahat ng mga relihiyon. Lahat ay mali, sila lang tama. O di sila lang papasok sa langit. Amen. Sila lang papasok sa langit. Sila lang ang tama Mali na yung lahat O di sila lang ang papasok. O ngayon, tanong mo sa kanila, yan ba'y nasa Biblia na puro Pilipino lang ang papasok sa langit? Puro Pilipino lang naman sila. Dapat po natin maintindihan yun sa 7:9 ng Apokalipsis, ang papasok po sa langit ay manggagaling sa lahat ng bansa, lahat ng lahi, tribo at wika. Ayun, yun ang pupunta sa langit. Kaya po, ang makaka-accomplish lang po niyan ay hindi po iisang samahan, pero tamang paniniwala. At yan po, siyempre, born again. Kahit saan ka pumunta sa buong mundo na mayroong na may mga born again, nagkakaroon po ng mga tawag diyan, Bible study sa mga Musliming na bansa. At marami po, puti, Hapon, Muslim, nagiging Kristiyano. Kung dating daan lang o kaya iglesia lang ni Manalo ang tama, sila lang ang pupunta sa langit. O kaya hindi po nakasalig sa Bible yung kasi ang lahat ng pupunta sa langit manggagaling po sa lahat ng bansa. Wika, lahi, tribo, tribes, nations, and tongues. So, dapat po tayo ay maging maingat diyan. Ang kaligtasan po natin, kahit nga sabi ko, kahit sa sarili nating kasamahan, yung mga born again, ihikayatin ka rin doon sa kanila. Sasabihin mo, kanino ba ako hinihikayat?
Sa grupo ba, o sa iglesia ba ninyo, o sa kay Kristo? Pagtapos, sasabihin nila, ay kay Jesus. O ay bakit kay tinupay? Jesus din kami doon sa amin. Si Jesus din yung aming Panginoon doon. Kaya sabi mo, mga na kayo ng inyo, mangikayat kayo ng inyo, doon sa mga hindi paligtas. Amen? Kasi po, sabihin mo sa kanila, mas maganda manghuli ng isda sa dagat. Yung sa aquarium, mamahuhuli mo lang doon ay yung mga ganyan at saka hindi lugar ng pangisdaan aquarium. So, ang pangingisda po ay sa dagat. Kaya doon sa mga hindi mananampalataya, yun ang hikayatin natin. At yung mga mananampalataya, wag na natin pakialaman. Amen? So, tuloy tayo doon. Nag-uugat tayo, nangatatayo sa Kanya. Kanino? Sa Panginoong Jesucristo. Pangalawa, matibay sa inyong pananampalataya. Tumitibay tayo. Ito po lahat, para ka tumibay sa iyong pananampalataya, ano ang gagawin mo? Di magbasa ka ng Bible. Sa 10:17 ng ano ba yun? Roma, sabi niya, ang pakikinig, ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig at ito'y pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo po ay hindi nagiging matibay kasi mas marami tayong panahon sa maraming bagay. Lalo na ngayon, sabi ko nga, sa cellphone ngayon, sa mga Facebook, makikita mo, gumugugol ang marami ng maraming oras sa pagti-TikTok, pagpe-Facebook, pero hindi makapagbasa ng Bible kahit na 10 minuto o kalahating oras. Kaya pagkatapos ay sasabihin nyo, bakit ako nanghihina sa pananampalataya? Ba't natatalo ako ng mga pagsubok? Bakit meron mga tumatalikod? Kasi hindi po sila nagiging matatag sa pananampalataya nila dahilan sa, siyempre, pag hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos, apektado na rin yung pananalangin mo. Amen? Tapos, apektado na rin yung pagsisimba mo. Lagi po niyong tatandaan, kahit anong ganda mo ngayon, kahit anong pogi mo ngayon, dadating ang panahon, pare-pareho tayong kakainin ng uod. Amen. Kaya, lagi kayong titingin sa kabila ng buhay na pangkasalukuyan. Meron tayo pong buhay na panglangit na doon, hindi na tayo kakainin ng uod kasi hindi na po tayo mamatay. Wala nang luha, wala nang kahirapan, wala nang problema. Forever, tayo po ay maligayang kasama ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. So, never na ipagpalit natin ang pansamantala sa walang hanggan. Gusto ng Diyos na pagpalain tayo sa pansamantalang buhay para tayo'y maggamit ng Panginoon. Pero not at the expense ng buhay na walang hanggan. Marami mga ganyan, mga mananampalataya ng pagpalain ng Panginoon, hindi mo na nakita sa simbahan. Amen. Kasi malaki na ang tithes nila. Ma-audit. Okay, pangatlo po, pang-apat, sumasagana sa pagpapasalamat. Sabi doon sa verse 7, sabi, nag-uugat at nangatatayo sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. So, ibig sabihin po, pagka ikaw po ay naging mapagpasalamat, ibig sabihin, nakakaalis ka na doon sa mareklamo na buhay. Yung buhay na hindi po nasisiyahan, yung buhay na laging maraming reklamo. At alam po ninyo, ang mga taong marami reklamo, ang hirap po anong tawag dyan, na pamahalaan, kasi po, laging kulang ang isang tao na hindi
mapagpasalamat. Amen. Yan po ay tumanggap ng maliit, sisisihin yung nagbigay. Yan ay pag bigyan mo ng malaki-laki, sasabihin ay kulang. Bigyan mo yan ng napakalaki, sasabihin niyan ay kulang pa rin. Kaya makita nyo, maraming mga milyonaryo hindi nasisiyahan sa buhay. Hindi po sila maligaya sa pera nila. Nagiging maligaya lang tayo sa pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Pagka tayo po'y tumanggap, gaano man, kaliit o kalaki, titingala tayo sa langit at lagi natin sasabihin, Ama, marami pong salamat sa iyong mga pagpapala sa akin. Amen. Maniwala po kayo, kahit kayo ay mahirap, yayaman kayo. Okay? Feeling mayaman at patungo kayo doon. At hindi kayo magiging malungkot. Hindi kayo maghahanap eh. Yung taong hanap ng hanap at yung pamantayan niya, yung gusto niya sa buhay, ang pamantayan nila na tama, pagka hindi nagawa sa kanila, mali na yung iba, alam po nyo, yun ang mga tao malulungkot. Malulungkot na tao po yun. Kaya nga, lagi nating tatandaan, tayo po inilikha ng Panginoon kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Doon sa 2 at talatang 10 ng aklat ng Epeso. We are created in Christ Jesus to do good works. Kaya nga gusto ng Diyos na tayo po'y pagpalain. Pero kapag ka po panay reklamo ang isang tao sa kanyang buhay, kahit na po meron niya na maraming bagay, reklamo pa rin niya na reklamo. Malungkot pong buhay yon at hindi yan gagamitin ng Panginoon. Kaya nga sabi, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan sa Panginoon ay, kalakasan. So, kailangan masaya tayo sa pagpapata, gamitin tayo ng Panginoon. Amen? At tayo nagiging masaya, siyempre, pag tayo mapagpasalamat. Sa lahat ng bagay, in everything, give thanks. Doon sa unang Tesalonica 5:18, ang sabi po doon, 1 Thessalonians, O, 5, sabi dyan, sa talatan 18, o yung doon sa 16, 17, 18, sabi niya, rejoice evermore, pray without ceasing, at pagkatapos dito sa 18, mahaba-haba, sabi niya, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sabi niya, sa lahat ng bagay, sabi natin, sa lahat ng bagay, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Dito sa lahat ng bagay, dito sa pagkakataon. Sabi niya, magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Kaya pag tayo naging born again, tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo po'y nakipag-isa sa Panginoon. At pagka tayo po'y nakapag-isa sa Panginoon, ang gagawin po natin yung ipinagagawa sa atin ng Ama natin sa langit sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ngayon tayo po ay inaayos natin yung ating mga buhay at tayo po ay nananampalataya sa masaganang buhay ay sa pangako ng Panginoon para po tayo ay maging kamay, maging kasangkapan ng Panginoon sa atin pong buhay na ito. Walang kwenta ang isang buhay, gaano man kayo kaunlad, pero hindi kayo nagpapagamit sa Diyos. Wala kayong kayamanan sa langit. Amen. Lagi nating tatandaan, yung aking ulitin ko uli, gaano ka mang kaganda,
gaano ka man kapogi, gaano ka man kaunlad sa buhay, sabihin mo sa iyong katabi, pare-pareho tayong uuho din. Pare-pareho tayong dadating dyan. Oo din tayo. Kahit mga artista, pag namatay yan, inuuod rin yan. Kaya, ang atin pong madadala lamang sa langit ay yung ating ginawa para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, in everything, give thanks. In everything. Sa English po sabi, in everything. Dito sa bagong salin, sabi niya, sa bawat pagkakataon. But in English, ang sabi po, in everything, give thanks. Ibig sabihin po, sa lahat ng bagay, tayo po ay maging mapagpasalamat. Ang isang taong mapagpasalamat, lagi pong masaya yan sa buhay. Lagi po yung anong tawag dyan? Laging pinagpapala ng Diyos yan. So, tinan nyo pag binigyan kayo ng Panginoon ng maliit, lagi kayo nagpapasalamat. Palaki ng palaki ang negosyo po natin. So, alisin natin yung bitterness. Pag gusto mong lumigaya sa buhay, bilang isang mananampalataya, meron kang tatalikuran. Meron kang gagawing bago. Kaya yung mga kapaitan sa buhay, yung mga pagrereklamo sa buhay, yan po ay bahagi ng lumang ng unang buhay. Yung buhay na makasarili. Amen. Kaya nga, pagka po tayo ay nagsimula ng pamumuhay kasama ang ating Panginoon na born again tayo, meron tayo pong aalisin at meron tayong itatayo. Amen. Meron tayong gagawin at meron tayong babawasin. Kaya sa bandang ulihan, sa lahat ng bagay, lagi tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon sapagkat ito daw ang kalooban ng Diyos sa atin. Okay, tuloy po. Napansin ba nyo pagka yung mga taong tinutulungan nyo, Pagka tinutulungan niyo yung isang tao, humingi ng tulong sa inyo, binigyan nyo. Alam mo, itong tatandaan po ninyo, Ang mga salita natin, masama't mabuti, paglipas ng panahon po, ito po ay malilimutan ng tao. Kasi narinig lang nila yan Masama't mabuti ang salita mo, pagdating ng pagtagal-tagal, nalilimutan na. Ano ba sinabi mo? Hindi ba? Pero ang hindi po malilimutan ng tao, yung mabuting ginawa mo sa kanyang buhay. Ako po, hindi naman sa hindi ko naman natutulungan pong lahat nung talagang dapat natulong. Pero sa akin pong kakayahan, hanggat meron ako, ay ako po'y tumutulong. At alam po nyo, siguro mga 25 taon na, 35 taon na, merong hindi ko na nga kilala. Sabi niya, Pastor, ikaw pala, sabi niya, long time no see tayo. Hindi ko naman siya kilala. Sabi niya, si ano po ako? Si brother Rod. Sabi ko, sino yun? Ay sabi niya, ako po yung sa Malabon, tinulungan po ninyo ako noon na makauwi sa amin. Sipin yun, tagal na. Siguro na yun, siguro nasa 40 taon na yun. Pero yung ginawa mo po sa tao na mabuti, hindi niya malilimutan yan. Yung sinabi mo, malilimutan yun Kaya, pero yung ginawa mo mabuti sa kanila, saan dito si Brother Domeng, saan? Ayun, si Brother Domeng Ako nga, nalimutan ko na yung kanyang, kanyang patotoo Pero lagi niya sinasabi, kung ako hindi tinulungan ni Pastor, baka ako doon sa kulungan. So, hindi ko na naalaala yon. Hindi ko nga naalaala kung ano sinabi ko sa kanya. Basta naalaala ko,
ay tinulungan ko siya, binigyan ko siya ng abogado. At ewan ko, hanggang langit siguro, maalaala ni Brother Doming. So, lagi mong tandaan, sabihin mo sa iyong katabi, lagi mong tandaan, ang mabuting ginawa mo, hindi malilimutan yan. Amen. Kabaligtarin na naman, pagka masama ang ginawa mo, ay hindi rin malilimutan yun. So, lastly, panglima, pag ikaw'y naging born again, dapat meron kang pag-iingatan. Sabi dito sa verse 8, kaya kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Take note po yun, ayon, hindi raw ayon sa kay Kristo. Dito po ay binibigyan ng diin, tayo ay target na ihiwalay tayo sa ating Panginoon bilang ating Panginoon na tagapagligtas, na siya ang Savior natin, siya ang lahat-lahat sa atin kung ating itutuloy sa Kanya, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman, at sa Kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan. So, maraming magliligaw sa inyo. At simple lamang po, pag gusto niya kayong alisin sa iglesia na inyong kinalalagyan ngayon, alam mo, dito, hihikayatin kayo, kahit nakasamahan din natin na lumipat. Lagi niyong tandaan, pag isang tao'y umalis, laging masama ang sasabihin niya doon sa inalisan. Amen. Hindi magsasabi ng maganda yon, pero dito naligtas, dito pinagpala, dito lumaki, tapos nahikayat ng iba. Pagka umalis, ang nakikita ay yung mga kapintasan. Ay sino ba naman ang perpekto? Wala. Pagka perpekto, yun ay Diyos na yun. Wala pong perpekto. Ang perpekto lamang po ay ang Panginoon. At pagka po tayo, mga kapatid, ay na-orient sa pagiging isang membro ng pamilya, meron bang nagpapalit ng tatay? Halimbawa, tatay kayo, sasabihin ng anak niyo, ay tatay, ayaw ko na sa'yo, papalitan ko na, doon ako sa kapitbahay. Pwede ba yon? Sa unang Korinto 4:15, ang sabi po doon, kahit na kayo magkaroon ng 10,000 mga guro, no, iisa pa rin ang inyong ama. At ang inyong ama ay yung nanganak sa inyo sa Ebanghelyo. Amen. Ngayon, narito tayo sa Door of Faith po tayo. Pamilya tayo ng Door of Faith. Kung kayo aalis dito, sabihin niyan, hanapin din nyo yung ating kaapelyido. Amen. At para tayo ay lumaki bilang pamilya. Hindi bawal na tayo makinig sa mahuhusay na tagapagturo, pero guro po natin sila. Sila po ay mga teacher. Sabi diyan, kahit 10,000 mga guro. Doon sa 4:15 ng unang Korinto, kahit nakalagay po doon kahit 10,000 mga guro sa lumang salin. Sabi niya, kahit daw kayo magkaroon ng 10,000 mga guro kay Kristo. Sabi niya, isa lamang ang inyong ama. Ayun. So, kaya po, ngayon, nagugulo ang marami, at marami rin po ang mga mali na mga mangaral ang namamali din yung kanilang paraan ng paglilingkod. Kasi po, ay hindi na ituturo yung loyalty sa pamilya. Ayan sabi dyan kahit magkaroon pa kayo ng 10,000 na tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano. Ayan hindi po naman mali yan na kahit na 10,000 pakinggan mo,
na nagtuturo sa tungkol sa pamumuhay Kristiyano. Pero ang sabi diyan, isa lamang ang inyong Ama. Yun. Sapagkat kayo naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. So, kaya yan po yung nangyayari. Kaya marami po na nagkakaroon ng kaguluhan. Tinatanggap yung mga dito, 2 simbahan ang lumipat dito noon eh. Buong kongregasyon, nagalit doon sa pastor. Na nabuntis kasi ng pastor yung Sunday school nung ano. Ay hindi naman yung pastor nakabuntis. Umalis lahat. Hindi ko tinanggap. Sabi ko, hindi, tawagan ko yung pastor mo, mag-usap kayo. So yung iba hindi na nakipag-usap. Yung pastor, ang sabi niya, pastor, yung pamilya ni ganoon, ay sa iyo na, 2 pamilya yon. So, yung iba naman po, tinanggap naman doon sa Nusep, the same people, ngayon wala na rin po simbahan doon. The same people po ang sumira ng simbahan. Kaya maaga namatay yung mag-asawang pastor. Sabihin mo rin sa katabi, napakasakit ko, di naman. Namatay yung mag-asawang pastor sa konsumisyon doon sa mga taong tinanggap niya. Kaya, sabihin mo sa iyong katabi, walang iwanan. So, huwag tayong pahikayat sa mga filosofiya. Magpatatag tayo kung kayo makikinig sa iba. Okay lang yun, patatagin nyo yung sarili, pero huwag kayong pahihikayat sa kanila. Kahit pa may mga kapatid tayong umalis, sasabihin ganyan dito, ganito dito, doon maganda, magkahimaniwala kasi po, iyon ay wrong spirit po yun. Amen? So, ngayon, yung mga umalis nating kapatid, minsan pinupuntahan din na pag namatay, ako rin ang pinupuntahan. Pagka makasal, pinupuntahan din ako. Sabi ko, di ba kayo may mga pastor? Bakit ba ako lagi niyong pinupuntahan? Kayo na nga may mga pastor. Hindi lang siguro masabi, babalik na kami Pastor Jack kasi siyempre, iba naman yung pagmamahal, yung atmosphere sa pamilya mo kaysa makikisuno ka doon sa ibang bahay. Amen? So, kaya nga, ingatan po natin yan. Bahagi po yan ng ating buhay na liligaligin tayo ng mga maling aral. At lagi niyong tandaan, ang pundasyon na lagi na dapat nating pagtibayin ay ang pundasyon natin nakatayo sa ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa 19, na idadagdag ko na rin po ito, Juan Kapitulo 10 at talatang 9. Sabi po diyan, ganare. Sabi niya, ako ang daan. Sa pamagitan ko, ilagay mo nga, PJ dyan. Sa lumang salin, Ang sabi rito, 19, ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin, siya'y maliligtas, papasok at lalabas, makakasumpong ng pastulan. So, ang sabi mo daw, sino daw pong pintuan? Ang Panginoon. Siya ang daan, katotohanan, siya ang buhay. Tapos sasabi dito, ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa akin ay maliligtas. Yun, sabi diyan, maliligtas, papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Okay. Kaya huwag tayong aalis sa Panginoon. He is the only way, the truth, and the life. Huwag kayong pahikayat sa iba. Amen? Sabihin mo, ako'y nasa Panginoon na at hindi ako aalis sa Panginoon. So ngayon pong umaga, sa ating pagtatapos, palagi po niyong tatandaan, ang ating bahagi, pagtibayin natin
ang ating mga sarili sa Panginoon. At pag tayo'y matibay sa Panginoon, maniwala po kayo, mag-i-enjoy tayo bilang mga manampalataya. Yes, meron pong mga pagsubok, ang dyablo ay laging after na tayo po ay igiba, tayo'y patigilin, tayo'y antalahin sa ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero ang sabi nga, the joy of the Lord is my strength. Minsan, madalas, ang gagamitin ng Diyos sa iyo, yung malapit sa buhay mo. Pero we have to be ready for that. Always choose the best way. At ito po'y magpatuloy ka na gumawa kasama ng ating Panginoon. At maniwala po tayo, at the end of life, sa katapusan po ng buhay, makakatapos tayong maligaya pa rin sapagkat nanatili tayo na nagpapatuloy at nagawa ang tunay na kalooban ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, purihin ang Diyos. Tayo po ay tumayong lahat. Pagka po tayo nasa mga pagsubok at nililigalig tayo ng demonyo, ibabalik po ninyo inyong alaala, ang Diyos ay laging mabuti. Ang Diyos ang siyang ating katulong. Always remember that God is always good at ang Kanya pong pangako, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. So ano man pong problema natin ngayong umaga, meron tayong sakit. Sa pag-awit po natin ito, yung goodness of God, taas ninyo yung kamay, ang kinin ninyo, ang kabutihan, pagpapala ng Panginoon. He is always good. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi ka niya iiwanan.